Isang mapayapang araw sa iyo kaibigan, welcome sa Home Bible Study, isang pag-aaral mula sa salita ng ating Panginoon Hesus Kristo. Shout out sa mga tagapakinig natin dyan sa Dalatila Eco-Free Church. Mga kaibigan naming tagapakinig, nang matapos po natin ang ating nakaraang pag-aaral, nagbahagi po ako sa inyo ng pagpapakilala lamang ng kaalaman para po sa Ebanghelyo. Ayon kay Mateo, sa ating aralin sa araw na ito ay ipagpapatuloy ko ang pagbibigay ng pagpapakilala. O kaya ay introduction sa Ebanghelyo ni Mateo. Sa ating nakaraang sesyon, iminungkahin kong hanapin ninyo ang estratehiya ni Jesus sa Ebanghelyo ni Mateo. Mahalagang malaman na si Jesus ay taong may misyon. Siya ay taong nalalaman kung ano ang kanyang misyon. Siya ay taong may estratehiya para sa kanyang pagsasagawa ng kanyang misyon. Isinasangkot ng estratehiya ni Jesus ang mga mananampalataya. Nangangahulugan ito na sangkot ka at ako sa estratehiya ni Jesus. Kaibigan, habang binabasa mo ang Ebanghelyo ni Mateo, matutuklasan mong ang kaharian ng Diyos ay isang napakahalagang tema sa Ebanghelyong ito. Bawat isa sa apat na Ebanghelyo ay may kanya-kanyang binibigyang diin. Kung kaya't mayroon tayong apat na talagang buhay ni Jesus. At hindi lamang po iisa. Ang emphasis o binibigyang diin ng Ebanghelyo ni Mateo ay ang tungkol po sa kaharian ng langit. Ano ang kahulugan ni Mateo sa tuwing gagamitin niya ang mga katagang kaharian ng langit? Una, sinasabi po na si Hesukristo ay isang hari at mayroon siyang kaharian. Binibigyang diin din sa ilan sa mga ebanghelyo, gaya po ng Ebanghelyo ni Juan, ang katotohanan na si Jesus ay bagtong na anak ng Diyos, ang tanging solusyon ng Diyos, at nag-iisang tagapagligtas mula sa Diyos. Ayon po kay Juan, kung nais mong maligtas, kailangan mong maniwala na si Jesus ay Kristo, ang anak ng Diyos. Sasabihin sa iyo ni Juan kung paano ang maligtas. Ngunit sa kabilang banda, hindi po ganito ang ginawa ni Mateo. Madalas, maririnig mong sinasabi ng mga tao habang sila po ay lumalago sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Ang katagang ganito ay maaaring po nilang mabibitawan. Kagagaling ko lamang sa pagdalo ng isang pagtitipon ng mga mananampalataya at nakapagpasya akong isali ang Panginoon sa aking mga plano. Maaring ganun po ang kanilang masasabi. Napakaganda po nitong pakinggan. Ngunit kung pag-iisipan mo ang tungkol dito, matutuklasan mo lalong-lalo na sa Ebanghelyo ni Mateo na kapag naunawaan mong si Jesus ay isang hari at mayroon siyang kaharian, ang totoong isyu o usapin ay hindi po tungkol sa pagsali mo kay Kristo sa iyong mga plano, o gawin mong kasanggaan ang Diyos. Ang totoong mahalagang usapin na ito. Nais ni Jesus na bumagay o maging akma ka sa kanyang mga plano. Ipinapahayag po ng Ebanghelyo ni Mateo ang isang krisis sa pagiging mananampalataya sa ganitong paraan. Nagdaraos ng pulong si Jesus sa tuktok ng bundok. Sa paanan po ng bundok, ay makikita mo ang mga tao na bahagi ng problema. Sa tuktok ng bundok na iyon, makikita mo ang maliit na grupo ng mga alagad na nakikipagpulong sa Panginoon. Tinuturuan sila ni Jesus upang maging bahagi ng kanyang solusyon sa lahat po ng problema na naroon sa paanan ng bundok. Ganito po ipinapahayag ni Mateo ang krisis ng pagiging mananampalataya. Sa pamamagitan po ng ganitong katanungan. Ikaw ba ay bahagi ng problema? O bahagi ka ng solusyon? Ikaw ay naging isang mananampalataya, ayon kay Mateo, hindi lamang upang makuha mo ang iyong sariling solusyon, kundi upang maging bahagi ka ng solusyon ni Kristo sa lahat po ng mga problema na naroon sa mga tao doon po sa paanan ng bundok. Sa ating pagpapatuloy, nais kong ipaalaala sa inyo, mga mahal naming tagapakinig, na dinadala po tayo ng mga katagang ang kaharian ng langit sa lumang tipan. Sa lumang tipan, nais ng Diyos ang maging hari ng mga mamamayang Hudyo o mga Israelita. Mga kaibigan, naalala po ba ninyo ang ipinagbahagi ko sa ating pagsusuri ng lumang tipan ang tungkol sa kaharian ng Diyos? Noong si Samuel po ang propeta at hukom ng bayan ng Israel, lumapit ang mga tao kay Samuel at sinabi po nila, ayaw namin ang ganitong kaayusan, ngunit nais po ng Diyos ang maging kanilang hari, at sila ang kanyang kaharian. Nangangahulugan po ito na ang kaharian ng Diyos nang ito ay unang ipinagkaloob, ay para po sa mga Israelita. Ito ang tuwirang layunin ng Diyos, ngunit ayaw po ng bansang Israel sa kahariang ito. Kaya't sinabi po nila kay Samuel, ayaw naming maging hari ang Diyos. Nais naming magkaroon ng mga hari gaya ng ibang mga bansa. Nais naming maging gaya nila. Ngunit sa kabilang banda, ayaw ng Diyos na sila ay maging gaya ng ibang bansa. Nais ng Diyos ang magkaroon ng tinatawag na teokrasya,
na ang ibig sabihin ay pamumuno ng Diyos sa tao. Subalit ayaw po ng bayan ng Israel ang isang teokrasya. 6 na aklat po ng Lumang Tipan ang tinatawag na literatura ng kaharian. Sinasabi po sa atin ng mga aklat na ito, na nung itinakwil ng Israel ang Diyos bilang kanilang hari at sinabi nilang nais naming magkaroon ng sarili naming hari, sinabi po ng Diyos kay Samuel, Samuel, huwag mong itong damdamin. Hindi ikaw ang itinakwil nila. Ako ang itinakwil nila. Ako ang itinakwil nila. Kung nais nila ng mga hari, Samuel, bibigyan natin sila ng mga hari. Kaya naman nagkaroon po sila ng mga hari. Mga kaibigan, kung babalikan po natin ang kasaysayan ng Hebrew, na ang mga aklat ng Lumang Tipan ay unang inayos, ang una at ikalawang Samuel ay tinawag na una at ikalawang hari. At ang una at ikalawang hari ay tinawag namang ikatlo at ikaapat na hari, ng ilan po sa mga sabi ng pananaw na kasulatan. Yamang ang una at ikalawang Chronicles ay tumatalakay din po sa parehong panahon sa kasaysayan. Ang mga ito ay isinama po sa grupo ng 4 na aklat ng mga hari, at ang 6 na aklat na ito ay tinaguriang literature ng kaharian. Inulit po ng mga aklat ng Chronicles ang buong panahon ng ito ng kasaysayan dahil may naganap na isang napakahalagang pangyayari sa panahong iyon. Dahil napamuno po ng bayan ng Diyos ang kanilang kahilingan at nabigyan sila ng kanilang mga hari. Subalit humantong po sila sa iba't ibang uri ng kaguluhan. Dahil po sa kanilang mga hari, ang kaharian ng Israel ay nahati po sa dalawa. Ang kaharian ng Hilaga at ang kaharian po sa Timog. Pinangunahan din po sila ng kanilang mga hari ng masakop at mabihag ang dalawang kaharian ito. Sinakop at dinilaan ng Assyria ang kaharian sa Hilaga. At ang 10 tribo ng Israel na bumubuo sa kaharian po sa Hilaga ay hindi na muling narinig pa pagkatapos po nilang masakop ng Assyria. Sinakop at banihag sila ng Babylon ang 2 tribo ng Israel na bumubuo po sa kaharian sa Timog. Ang mga mamamayan po ng kaharian sa Timog ay nakabalik mula po sa pagkabihag sa Babylon. Sa pagtatapos po ng Lumang Tipan. Pagkatapos ay nagkaroon po ng 400 taon ng katahimikan. Sa panahong ito, ang bayan ng Diyos ay nasakop po ng Roma. At nabasag ang katahimikan noong dumating si Juan Bautista at ang Panginoong Hesukristo na nangangaral ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, heto po ang mabuting balita. Muli nais ng Diyos ang maging inyong hari. Mahal naming tagapakinig, kapag pinakinggan mo si Jesus na nangangaral at natuturo tungkol sa kaharian, maririnig mong sinasabi niya ang kaharian na ito ay hindi isang geographical o pambansa. Ang isyu po ng kaharian ay nasa puso ng bawat tao. Ang usapin po ay ito, isusuko mo ba ang iyong puso sa Diyos? Pahihintulutan mo ba ang Diyos na maging iyong hari? Ikaw ba ay magiging kanyang nasasakupan? Ito po ang ibig sabihin ni Juan Bautista at ng Panginoong Hesus, na nagpangaral po sila ng tungkol sa kaharian ng Diyos. Para po sa mga may kaalaman sa kasaysayang Hebreo, ang mabuting balita ay ganito, nais ng Diyos ang muling maging inyong hari. Sapagkat ang kaharian po ng Diyos ay hindi ang bansang ito o ang bansang iyon. Ang kaharian ng Diyos ay ang lalaking ito o ang babaeng ito, ang binata na ito o ang sino man na handang magpasakop sa Diyos at kilalanin ang Diyos bilang kanilang hari. Sino mang nakakita sa kaharian ng Diyos at pumasok dito. Sinabi po ni Jesus kay Nicodemo na, walang sino mang makakakita sa kaharian ng Diyos hanggat hindi sila naipanganak na muli. At walang sino mang makakapasok sa kaharian ng Diyos hanggat hindi sila naipanganak na muli. Nang sinabi ni Jesus kay Nicodemo ang mga salitang ito, dito po sa Ebanghelyo ni Juan sa Kabanata 3, hindi po tinutukoy ni Jesus ang tungkol sa langit pagkatapos mong mamamatay. Hindi sinasabi ni Jesus na hindi mo makikita ang langit pagkatapos mong mamatay kung hindi ka maipanganak na muli. Hindi langit ang tinutukoy ni Jesus sa kabanata na ito. Ang kaharian ng Diyos ay isang konsepto ng kasulatan at ang konseptong ito ay nagsimula sa mga literatura ng kaharian sa Lumang Tipan. Ang pangunahing isyu ay ito, ang Diyos ay hari at ang hari ay laging may kaharian. Ang hari ay may nasasakupan, kung saan siya naghahari. Ang Diyos ay hari at ang Diyos ay may nasasakupan, kung saan siya naghahari. Heto ang hamon kaibigan, ang Diyos ba ang iyong hari? Ikaw ba ay bahagi ng kaharian kung saan siya ay naghahari? Nang ikaw ay nagpasakop sa Diyos, nang makita mong ninanais ng Diyos ang maging hari ng iyong buhay, nang ang Diyos ay naging hari ng iyong buhay, sinasabi ni Jesus na nakita mo ang kaharian ng Diyos at nakapasa ka sa kanyang kaharian. Tinatawag po ni Mateo ang konseptong ito na, kaharian ng langit.
Ito po ang ibig sabihin ni Mateo nang tawagin niyang kaharian ng langit ang kaharian ng Diyos. Ang Diyos ay nasa langit. Ang langit ay dimensyon kung saan naghahari ang Diyos. Sa langit may mga bagay po na ninanais o kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay naipahayag sa makalangit na dimensyon o ang tinatawag nating espiritual na dimensyon ng buhay. Nais po ng Diyos na ang kanyang kalooban ay maipahayag at masunod din dito po sa lupa. Kaya naman naghahanap ang Diyos ng mga tao na lalapit sa Kanya upang maging Kanyang nasasakupan at pagkatapos ay maging mga makalupang sisidlan kung saan sa pamamagitan nila, ang kalooban ng Diyos ay maipahayag dito po sa lupa. Kung papaano ito ay naipahayag doon sa kalangitan. Nang turuan po tayo ni Jesus kung papaano manalangin, sinabi po ni Jesus, "Manalangin kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin ang pangalan mo." Ang pangalan ng Diyos ay nangangahulugang ang diwa ng kanyang pagka-Diyos. Ang ipinapanalangin mo ay, "Diyos ko, baliwala sa akin kung malaman man o hindi ng ibang tao ang aking pangalan, ngunit dapat nilang malaman ang iyong pangalan. Sa pamamagitan ng aking pamumuhay, nais kong ipamalas sa kanila kung ano ka, Panginoon." Pagkatapos ipanalangin mo ang kahilingan na ito, dumating nawa ang iyong kaharian. Sa iba pong pananalita, maghari ka nawa sa aking buhay. Gawin mo akong iyong nasasakupan, at hayaan mo akong gawin ang iyong kalooban, upang sa ganoon ang iyong kaharian ay dumating dito sa lupa. Ngayon, mga kaibigan, ang pangatlong kahilingan ng panalangin ng mga alagad na ito. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa lupa, gaya din ng sa langit. Ang sinasabi natin sa panalangin ito ay ganito, "Ama, baliwala sa akin kung alam man ng iba o hindi ang aking pangalan, ngunit kailangang malaman nila ang iyong pangalan at ang diwa kung ano ka. Hindi ako nagtatayo ng aking sariling kaharian. Kung nais kong makita ang iyong kaharian dito sa lupa, ang ibig kong sabihin ay nais kong makita ang iyong kalooban na nasusunod sa aking makalupang katawan dito sa lupa. Kung papaano ito ay naipahayag sa makalangit na dimensyon. Ito, mga kaibigan, ang ibig sabihin ng panalangin na itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ngayon magpatuloy po tayo. Mga mahal naming tagapakinig, sinasabi po sa atin ni Apostol Pablo na ang mga katawan natin ay maliliit na sisidlan na gawa sa lupa. Sinasabi po sa atin ni Pablo na ang ating kaloob-looban ay nagmamay-ari ng isang kayamanan, na ang ibig sabihin ay si Kristo. Ang kayamanan na ito ay nakalagay sa isang pangkaraniwang makalupang tapayan o makalupang sisidlan. Madalas plano po ng Diyos ang pigain ang maliit na sisidlang ito na sa pamamagitan ng makikita ng mga tao na pumupulot mula sa sisidlan, mabatid ng buong mundo ang realidad ng kayamanan na nakalagay sa maliit na sisidlan. Ang kayamanan na nasa kaloob-looban ng maliit na sisidlan, ang sanhi ng pagkakaroon nito ng mga pagpapahalaga at paggawa nito ng mga bagay-bagay na sa kanyang sariling kakayahan ay hindi maaaring magawa. Ngayon kapag ito po ay nangyari, kapag ipinahahayag ng kayamanan ang Kristo na nasa atin ang kanyang sarili, sa pamamagitan ng maliit na sisidlan, at kapag ang kanyang kalooban ay naipahayag sa pamamagitan natin at nasunod ito sa lupa, gaya din naman ng sa langit. Masasabi nating ang kaharian ng Diyos ay dumating na. Siya ang ating hari at tayo ang kanyang mga nasasakupan o kaharian. Mga mahal naming mag-aaral, sa ating pagpapatuloy, nais kong ibahagi po sa inyo ang ilang pakahulugan ng pariralang, kaharian ng langit. Mula po sa isang dakilang scholar na si Dr. J. Thomson Morgan. Ayon po sa kanya, ang kaharian ng langit ay isang teokrasya. Mga taong walang ibang hari kundi ang Diyos. Ang kaharian ng langit ay isang bansa na ganap na pinamumunuan ng Diyos. Mga magulang, mga kapatid. Hindi maaaring magkaroon ng isang bansa na ganap na pinamumunuan ng Diyos, dahil ang pagpapasakop sa Diyos ay individual na pagpapasaya ng bawat mamamayan. Walang bansa ang makagagawa ng ganitong pagpapasya. Walang bayan na ang kanyang buong mamamayan ay magpapasya, pagpapasakop sa Diyos. Ang bawat individual ang magsasabing, "Ako ay nagpasakop sa Diyos. Nasa ilalim ako ng kanyang kapangyarihan. Siya ang aking hari, ako ang kanyang lingkod." Kaibigan, bawat tao ang magpapasya nito para sa kanyang sarili. Pagpapasya ko ito para sa aking sarili, at pagpapasya mo rin ito para sa iyong sarili. Hindi ko ito maaaring ipagpasa para sa aking mga anak, at ganoon ka rin. Hindi ito maaaring ipagpasa ng Pangulo para sa bansang kanyang pinamumunuan. Hindi niya maaaring sabihin, tayo ay isang bansa na nasa ilalim ng pamumuno ng Diyos. Kaibigan, walang bagay na ganito.
Ayon po sa mga literatura ng kaharian sa lumang tipan, walang bagay na ganito. Ang kaharian po ng langit sa panahon natin ngayon ay bawat lalaki, bawat babae, bawat tao na kung kanino at para kanino ang kalooban ng Diyos ay masusunod sa kanilang makalupang katawan, gaya ng pagkakusunod nito sa langit. Ang mga taong ito ay magiging isang espiritual na bayan sa ilalim po ng Diyos. Kaya naman sinabi po ni Apostol Pedro, tayo ay banal na bayan. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng mga alagad ni Jesus, sila po ay magiging isang banal na bayan. Ayon pa rin po kay Dr. Morgan, sinabi po niyang ganito, ang kaharian ng langit ay ang pagtatatag sa sanlibutan ng kaayusan na nasa langit. Ang kaharian ng langit ay ang pagtatatag sa lupa ng makadiyos na kaayusan. Ang kaharian ng Diyos ay ang pangangibabaw ng kalooban ng Diyos sa pamumuhay ng mga tao. Ang kaharian ng langit ay ang paghahari ng Diyos sa isang katauhan. Ang kaharian ng langit ay ang saksi ng Diyos para sa sangkatauhan. Sa ating punghuling pagsusuri, ang kaharian po ng langit ay ang hari na nananahan sa bawat taong tumanggap sa Kanya. Bilang hari, mga mahal naming tagapakinig, ang kaharian ng langit ay tema, ang siyang tema, nangangailangan ng isang malinaw na kahulugan kung ano ang kahulugan ng kaharian ng langit sa akin. Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ni Mateo ay naglalayong ibunyag sa atin ang katotohanan ng paghahari ng Diyos, na si Jesus ang hari, at ang mga tao na sa pamamagitan niya ay naisa sa buhay ang kalooban ng Ama dito sa lupa, tulad din sa langit. Habang binabasa mo ang Ebanghelyo ni Mateo, hanapin mo ang kaharian ng langit, at asahan mong makikita mo si Jesus bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Habang tinatapos mong basahin ang Ebanghelyo ni Mateo, matutuklasan mo ang mga walang hanggang katangian ng kaharian na ito. Halimbawa, matutuklasan mong ang isang prinsipyo ng kaharian ay kabanalan o pagiging banal. Sinasabi ni Jesus sa unang pulong ng mga mananampalataya na ang mga nasa bundok ay nagsasabi na kung nais mong maging bahagi ng aking solusyon at pagtibay, dapat kang maging banal o banal. Dapat mo ring gawin ang tama, walang ibang paraan upang maging aking solusyon at pagtibay. Dapat mong itaas ang iyong kabanalan sa kabanalan ng mga relihiyosong tao. Ang mga tagasunod ng mga relihiyosong grupo ay hindi tunay na banal o banal, ngunit dapat kang maging banal kapag lumapit ka sa akin at maging aking mga alagad. Ang pagiging banal na ito ay ipapakita kapag ang mga alagad ay nagsasabuhay ng mga turo ni Kristo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Mahal kong kaibigan, ang layunin ng pagpunta sa kaharian ng langit ay ang maging mapalad o masaya. Ito ang tinatawag na kalagayan ng pagbibigay buhay sa isang salamander. Ang mga tao ng Diyos ay magiging ang layunin ng Diyos kapag sila ay sumuko sa kanilang hari. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang resulta ng kahariang ito ay ang pagkakaisa ng tao sa Diyos at sa kanyang kapwa. Ang kapangyarihan ng kahariang ito ay ang banal na espiritu, hindi lakas, ngunit banal na espiritu, na sinasabi ng Panginoon, hindi sa pamamagitan ng lakas, o ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sinasabi ng Panginoon ng lahat ng mga hukbo. Sinasabi sa aklat ni Zacarias ang ika-4 na kabanata, talata 6. Ito ay isang magandang paglalarawan ng kapangyarihan ng kaharian ng langit. Sa Ebanghelyo ni Mateo, hanapin mo ang pagkatao ng hari. Hanapin mo ang kapangyarihan ng hari, at hanapin mo ang propaganda ng hari. At pagkatapos ay hanapin ang tinatawag ng mga teologo na pagdurusa ng hari, o ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ininganyo ko kayong mga mahal kong mag-aaral na pag-aralan ang Ebanghelyo ni Mateo at hanapin ang mga bagay na binanggit ko sa iyo. Kung babasahin mo ang kasulatan ng walang hinahanap, hindi ka talaga makakahanap ng anuman. Ininganyo ko kayong hanapin ang kaharian ng langit habang binubilay-bilay ninyo ang Ebanghelyo ni Mateo. Ipinapangako ko sa iyo na kapag hinahanap mo ang kaharian ng langit habang pinag-aaralan mo ang Ebanghelyo ni Mateo, tiyak na mahahanap mo ang kaharian ng langit sa Ebanghelyong ito. Kapag hinanap ninyo ang kaharian ng langit sa Ebanghelyo ni Mateo, hinihimok ko kayong maniwala dito. Magsisi kayo sa Diyos, at pumasok sa kaharian ng langit kung saan si Kristo ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Mga mahal kong tagapakinig, kapag naintindihan ninyo na ang Ebanghelyo ni Mateo ay tungkol sa kaharian ng langit, tanungin ang inyong sarili ng mga tanong na tulad nito, ano ang ibig sabihin ng kaharian ng langit para sa akin? Ano ang paglalapat ng pagkadisipulo ng kaharian ng langit sa aking buhay? Ito ay sinagot para sa atin ni Juan Bautista at ng Panginoong Hesukristo. Sinabi nila, malapit na ang kaharian ng langit.
Sinasabi nila sa atin na ang mga bagay ng kaharian ng langit ay nasa harap natin. Ang pangaral para sa atin ay ito, tatanggapin ba natin ang Diyos bilang ating hari? Tayo ba ay magiging matapat na mga sakop at isuko ba natin ang ating mga buhay upang maipakita ang kanyang kalooban dito sa lupa, tulad din sa langit? Ito ang mga bagay na makikita natin habang binabasa natin ang Ebanghelyo. Ayon kay Mateo, magpatuloy tayo. Idinagdag ni Juan Bautista at ng Panginoong Hesukristo ang tugon sa mga tanong para sa atin, na nagpahayag sila ng ganito, magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ang ibig sabihin ng salitang, magsisi, ay lumiko, at pumunta sa direksyon ng ibang direksyon. Ang salitang Griego na, metanoia, ay may maraming kahulugan. Tulad ng ating wika, ang salitang Griego ay maaaring mga hulugan ng maraming bagay. Ang salitang Griego na metanoia ay maaari ring mga hulugan ng pagsisikap na itigil ang paglalakad sa maling landas sa iyong buhay. Ang ibig sabihin ng magsisi ay magbago ng pag-iisip, magbago ng kalooban, magbago ng direksyon. Ito ay nangangahulugan din ng pag-iisip muli. Nang ipahayag ni Juan Bautista at ng Panginoong Hesukristo ang kaharian ng langit, at tayo ay tinawag upang magsisi. Sinasabi nila sa atin ang maraming bagay. Una, sinasabi nila sa atin na isaisip lamang natin ang hari, at kung ano ang sinasabi niya habang ipinapahayag niya ang kaharian sa atin. Kung isa sa alang-alang mo kung sino ang hari at kung ano ang sinasabi ng hari, mapapansin mo na ang haring ito ay nagpapahayag ng mga halaga ng kanyang kaharian na iba sa ating mga halaga. Ang mga halaga ng kaharian ng langit ay iba sa ating kultura. Ang mga halaga ng kaharian ng langit ay hindi naaayon sa paraan ng pamumuhay at pag-iisip ng ating lipunan. Kaya, kaibigan, kapag isinaalang-alang mo ang hari at ang kanyang kaharian, ang unang hakbang sa pagsisisi ay ito, maniwala ka. Maniwala ka na ang iyong mga halaga ay hindi naaayon sa mga halaga ni Kristo. Ipagpalagay na hindi ka nabubuhay ng naaayon sa nararapat para sa isang sakop ng kanyang kaharian. Hindi sa iyo ang pagpapahalaga ni Kristo. Bilang paglalarawan, mga kaibigan, pakinggan ninyo ang kwentong ito. Maraming taon na ang nakalipas ang pagbagsak ng isang bansa. Ang isang sasakyang panghimpapawid ng isang bansa ay bumagsak. Ang buong mundo ay nagulat at sinabi ng mga tao na ang bansang bumagsak ng sasakyang panghimpapawid ay may ibang mga halaga, iba sa mga halaga ng karamihan sa mga bansa. Iba ang kanilang mga halaga kumpara sa ating mga halaga. Saan natin nakuha ang ideya ng napakataas na pagpapahalaga sa buhay ng tao? Sa mga digmaan, nasusunog at binobomba ang mga lungsod. Ang tanong ay, saan ang ating pagpapahalaga sa buhay ng tao? Hindi natin alam kung ilang tao ang namatay. Mga kaibigan, ito ang hamon. Ang iyong pagpapahalaga ba ay kapareho ng pagpapahalaga ng hari? Alam natin na nasa tuktok ng bundok. Sinabi ni Kristo ang ganito, kapag sinampal ka sa isang pisngi, ibigay mo rin ang isa pa. At huwag kang lalaban sa kasamaan. Habang naririnig mo ang mga turo na ito, maaari mong sabihin sa iyong sarili, kung gagawin ko ito, papatayin nila ako. Sasabihin ng hari, hindi ka ba nagpapakasakit para sa akin? Sinasabi ko lamang sa iyo kung saan ka mamamatay, at kung paano ka mamamatay, at bakit ka mamamatay. Habang naririnig mo siyang nagsasalita tungkol sa kaharian, pakinggan mo ang kanyang mga salita, at ang banal na espiritu ay tutulong sa iyo na maniwala na iba ito sa iyong mga halaga. Ito ang pangalawang hakbang, mga kaibigan. Pagkatapos ng pagsisisi, magsisi kayo sa pagsuko sa hari ng kaharian. Ang isa sa mga kahulugan ng pagsisisi ay ang pagtalikod. Kapag naunawaan mo ang diwa ng pagiging bahagi ng grupo ng mga mananampalataya, mauunawaan mo na ang pagiging bahagi nito ay magiging bahagi rin ng kaharian ng langit. Ang makikita sa lupa, kung ano ang Diyos at ang kanyang kalooban sa langit. Kapag tunay mong naunawaan ang kaharian. Kapag ikaw ay naniwala sa mga halaga ng kaharian ng langit, ang iyong buhay ay maaaring maging kapalit nito. Kapag tunay mong naunawaan ang kaharian ng langit, tiyak na mamamatay ka para sa mga halaga ng kahariang ito. Ang praktikal na aplikasyon ng salitang, magsisi, ay ito, isaisip mo ang kaharian. Maniwala ka sa lahat ng mga turo ni Jesus na matatagpuan sa aklat ni Mateo, at lahat ng mga halaga ng kaharian ng langit. Magsisi kayo sa mga turo at halaga ni Hesukristo. Mga mahal kong tagapakinig, pakinggan ninyo ang kwentong ito. Si Samuel Shoemaker ay isang kilalang ministro. Maraming taon na ang nakalipas.
At mayroon siyang isang nakakatuwang paraan ng paglalarawan kung ano ang simbahan o grupo ng mga mananampalataya. Sinabi niya, ang simbahan ay isang grupo ng mga tao na lumipat sa tatlong antas. Ang unang antas na kanilang nalampasan ay ang pagtalikod. Sila ay tumalikod sa mga prinsipyo ng kaharian na itinuro ni Jesus sa Ebanghelyo ni Mateo. Pagkatapos noon, ang mga taong ito ay lumipat sa pangalawang antas, at ito ay, sa sama-sama, walang sinuman ang nag-iisa o tumitigil sa kaharian ng langit. Lahat tayo na tumanggap kay Hesukristo bilang ating hari ay mga mamamayan ng makalangit na bayan. Kung sinasabi sa atin ang kasulatan na tayo ay bahagi ng isang katawan na mayroong maraming miyembro, na tayong lahat ay nauugnay sa katawang ito. Kapag ang isang miyembro ay nasasaktan, ang buong katawan ay nasasaktan. Sa makatwid, ang hamon sa atin ay ang magbalik loob sa Diyos at pagkatapos ay ang magsama-sama. Ang pangatlong harang na dapat harapin ng bayan ng Diyos na ito ay magpatuloy. Kapag naintindihan mo kung ano ang kaharian ng Diyos, magpapatuloy ka. Matatanaw mo na ang mga mananampalataya ay mga misyonero, at tumutol ito sa napakalaking humayo kayo. Maririnig mo ang tinig ng iyong hari na nagsasabing, humayo kayo sa lahat ng panig ng mundo para sa akin at sabihan ninyo sila tungkol sa akin. Mga mahal naming mag-aaral, dito po nagtatapos ang ating introduksyon nitong Ebanghelyo ni Mateo. At sa atin pong pagpapatuloy, masasabi kong handa na tayo upang isalsal ang nilalaman ng Ebanghelyong ito. Obserbahan mong nagsimula ang Ebanghelyo ni Mateo sa talaan ni Hesukristo. Ipinakilala ni Mateo si Jesus sa mga mamamayang Hudyo. Sinasabi niya sa kanila, mga Hudyo, heto ang iyong hari. Hindi mo maaaring ipinakilala ang isang haring Hudyo nang walang talaan. Kaya naman si Mateo po ay nagsimula sa isang talaan. Obserbahan mong ang talaan na ito ay hindi nagsimula kay Adan. Ang talaan na ito ay bumalik kay Abraham dahil ipinakilala ni Mateo si Jesus sa mga Hudyo. Nais niyang ipakitang si Jesus ay nagmula kay Abraham. Sa ikatlong kabanata ng Ebanghelyo ni Lucas, ang talaan ni Jesus sa Ebanghelyong ito ay bumalik kay Adan, dahil si Lucas ay may ibang layunin. Isinulat po ni Lucas ang kanyang Ebanghelyo upang patunayan ang pagiging tao ni Jesus. Ipinapakita niya na si Jesus ay nagmula kay Adan, at ibinilang ni Jesus ang kanyang sarili sa sangkatauhan. Mga kaibigan, habang binabasa ninyo ang talaan ni Hesukristo sa Ebanghelyo ni Mateo, dapat ninyong obserbahan ang ilang bagay na tunay na kawili-wili, lalong-lalo na kayo na nakasama po sa pag-aaral ng Lumang Tipan. Makikita mo si Ruth at Boaz sa talaan ni Mateo. Naalala mo pa ba ang magandang kwento ni Ruth at Boaz? Sina Ruth at Boaz ay nasa talaan ni Jesus. Gaya rin naman ng nanay ni Boaz na si Rahab. Si Rahab po ay isang patutot. Mayroon bang patutot sa iyong talaan? Sa talaan po ni Jesus, mayroon. Sa palagay ko ito ay isang magandang pag-iisipan. Sa Ebanghelyo ni Mateo, ang tala ng kapanganakan ni Jesus ay sumunod sa tala ng kanyang talaan. Gaya po ng sinabi ko sa introduksyon, hindi ang kapanganakan ni Jesus ang siyang emphasis o binibigyan diin ng mga sumulat ng Ebanghelyo. Tayong mga mananampalataya, masyado nating binibigyan ng pansin ang Pasko. Samantala, ang mga sumulat ng Ebanghelyo, binibigyan din nila ang mahal na araw. Bagaman hindi binibigyan pansin ni Marcos at Juan ang kapanganakan ni Hesukristo sa kanilang mga sinulat, binanggit ito ni Mateo sa kanyang Ebanghelyo. Nagsabi po tayo ni Mateo tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Obserbahan mo ang tala tungkol sa panganganak ng isang birhen. Nagtataka ako kung paano nasasabi ng mga tao, lalo na ang mga propesor ng biolohiya o kaya ay pag-aaral ng buhay, na sila ay mananampalataya, ngunit hindi nila kayang paniwalaan na si Jesus ay ipinanganak ng isang birhen. Ang dakilang himala na sinasabi sa atin ng mga sumulat ng Ebanghelyo ay hindi ang pagkakapanganak ni Jesus ng isang birhen, kundi ang pagkakatawang tao ng Diyos. Sinasabi nila sa atin na ang Diyos ay naging isang tao. Kaibigan, naniniwala ka ba na ang Diyos ay naging tao? Naniniwala ka ba sa katotohanan na inilarawan sa ating kwento, yung tungkol sa mga langgam? Naniniwala ka ba na ang Diyos ay naging tao upang mailigtas at makausap niya tayo? Kung kaya mong paniwalaan na ang Diyos ay naging tao, bakit hindi mo kayang paniwalaan na ang Diyos ay naging tao sa hindi pangkaraniwang paraan? Inulanan po ng mga propeta sa Lumang Tipan na ang Mesiyas ay ipanganak ng isang birhen, at sinasabi po ng mga sumulat ng Ebanghelyo na si Maria ay isang birhen na napuntahan ng Diyos. Binalak ni Jose, na asawa ni Maria,
at taong may takot sa Diyos, ang palihim na hiwalayan si Maria, dahil ayaw niyang madungisan siya. Sinabi sa atin ni Mateo na habang pinag-iisipan ni Jose ang bagay na ito, nakatanggap siya ng isang hindi pangkaraniwang pangitain. Sinabi ng Diyos sa kanya, inilagay ko ang sanggol na iyan sa sinapupunan ni Maria, kaya huwag kang matakot na makasalanan siya. Ganito po ito nangyari ayon kay Mateo. Ang tanong, naniniwala ka ba sa isinulat ni Mateo? Sa kwento po ng kapanganakan ni Jesus, obserbahan mo ang mga pangalan ni Jesus, dahil ang mga ito ay mahalaga. Ang pangalang Jesus ay nangangahulugang tagapagligtas. Si Jesus ay isang tagapagligtas. Ang pangalang Emmanuel ay nangangahulugang kasama natin ang Diyos. Inilalarawan po ng pangalang Emmanuel kung sino at ano si Jesus. Si Jesus ay Diyos, at si Jesus ay kasama natin. Sinasabi po ng Credo, siya ay totoong Diyos at totoong tao. Ang tanong, pinaniniwalaan mo ba ito? Kung kaya mong paniwalaan na si Jesus ay Diyos, na kasama natin, sa palagay ko kaya mo ring paniwalaan na si Jesus ay ipinanganak ng isang birhen. Kaibigan, ang totoong tanong dito ay ganito, naniniwala ka ba o hindi sa mga kababalaghan, hindi pangkaraniwan? Kung ikaw ay naniniwala sa muling pagkabuhay ni Hesukristo, na isang dakilang katotohanan tungkol sa Panginoon, kaya mo ring paniwalaan na siya ay ipinanganak ng isang birhen, at ang iba pang mga kababalaghang kasama na ang kanyang muling pagkabuhay. Hinarap na po tayo ng isyu ng paniniwala sa mga bagay na hindi pangkaraniwan o kababalaghan, sa pasimula pa lamang ng bagong tipan, dito po sa Ebanghelyo ni Mateo. Mga mahal naming mag-aaral, maingat din ninyong basahin ang salaysay ng kapanganakan ni Jesus. Ihambing ninyo ang mensahe ng Ebanghelyo sa mga mensahe na nakasulat sa mga Christmas card. May nakita na ba kayong mga babaeng anghel sa mga ginagawang eksena ng pagsasabayan tuwing araw ng Pasko? Ayon po sa kasulatan, ang mga anghel ay walang kasarian. Hindi sila mga babae o mga lalaki. Hindi rin sinasabi ng kasulatan na sila ay umawit. Ayon po sa kasulatan, naipahayag po ang ganito, at biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit, na nananagumpay sa Diyos at nananabing, luwalhati sa Diyos. Sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mga kaibigan, nakakawiling malaman na tuwing magpapakita ang mga anghel sa mga tao sa kasulatan, ang una nilang sinasabi ay, huwag matakot. Ngayon, kung ang mga anghel ay mga babaeng may mahaba at kulay gintong buhok, bakit kailangan nating sabihin, huwag kayong matakot? Minsan makikita mo rin sa mga Christmas card ang tatlong mago na naglalakbay ng kanilang mga regalo, at ang isang sanggol na nakahiga sa dayami sa pagsasabayan. Kapag binasa mo ang salaysay sa Biblia, obserbahan mong dumating ang mga mago 2 taon na ang nakalipas mula sa nakalipas pagkatapos maipanganak ang bata, doon po sa pagsasabayan. Obserbahan mo rin, kaibigan, na ang buong Jerusalem ay nagkagulo nang dumating ang mga mago at tinatanong nila, nasaan siya? Ang mga Hudyo ay may bagong hari, at naparito kami upang sambahin siya. Nasaan siya? Kaya nagulat po, mga kaibigan, ang buong Jerusalem nang marinig nila ito dahil ang kanilang hari ay walang iba kundi si Herodes. Si Herodes ay isang Edomita. Naalala mo pa ba sa aklat ni Obadiah ang mga inapo ni Esau na nakatira sa lupain ng mga bato sa Petra? Ang mga Edomita ay mga inapo ni Esau. Kinamumuhian ng mga Edomita ang mga Hudyo. Hindi nila pinalampas ang mga pagkakataon upang pumatay ng mga Hudyo. Ayon sa kanilang nakagawian, ang inilalagay ng Roma upang mamuno sa mga bansang kanilang nasakop ay galing po sa kaaway ng bansang nalupig. Ginagawa ito ng Romano upang magkaroon sila ng pinuno na mamamayan sa mga tao, para sa imperyo ng Roma. Kaya naman, upang tuluyan nilang malupig ang mga Hudyo, kumuha ang Roma ng isang Edomita na nagngangalang Herodes. At iniluklok siya bilang hari ng mga Hudyo. Batid nilang si Herodes ay magiging malupit na pinuno dahil kinamumuhian niya ang mga Hudyo. Walang habag na namuno si Herodes sa mga Hudyo. Siya ay waring isang halimaw. Nang malaman niyang siya ay malapit ng mamatay, ipinatawag niya sa kanyang palasyo ang lahat ng mga binatang Hudyo pagkatapos nag-iwan siya ng ganitong utos, kapag ako ay nalagutan na ng hininga, patayin ninyo silang lahat. Sa kabutihang palad ang utos na ito ay hindi nasunod, ngunit ipinakita nito kung anong uri ng pinuno si Herodes. Si Herodes ang taong nagpapatay sa lahat po ng mga batang lalaki na may edad na 2 taong gulang pababa. Sumanggo siya sa mga propeta, sa mga matatanda, at nalaman niya na ang sanggol ay ipapanganak sa Bethlehem.
Kaya naman ipinag-utos niya, patayin ninyo ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem na may edad na 2 taon pababa. Ito po ang dahilan kung bakit ang buong Jerusalem ay nagkagulo nang sabihin po ng mga mago na naipanganak na ang bagong hari ng mga Hudyo, at tinanong nila kung saan siya matatagpuan. Badi po ng mga Hudyo na magiging banta kay Herodes ang bagong haring ito. Mga mahal naming tagapakinig, ano ang personal at devosyonal na aplikasyon ng kwento ng Pasko? Mayroon pong 3 uri ng tao ang nailarawan sa kwento ng Pasko. Una, ang mga kamangha-manghang mga mago na naghahanap kay Jesus. Alam nilang siya ay ipinanganak na at siya ay hinahanap nila. Minsan po ang mga Christmas card ay nagsasabi ng mga magagandang bagay, gaya po ng ganito, hinahanap pa rin siya ng mga mago. Sinasamba pa rin siya ng mga mago. Tinatanong pa rin ng mga mago, nasaan siya? Kaibigan, nagsimula ang lumang tipan sa tanong na ito, nasaan ka? Alam mo ba na ipapakita sa inyo ng lumang tipan kung nasaan ka? Sa sandaling matapos ay pakitang sa iyo ng lumang tipan kung nasaan ka, magiging handa ka na para sa susunod na tanong na ito, nasaan siya? Kailangan ko ng tagapagligtas. Nasaan siya? Mga mahal naming mag-aaral, ganito po nagsimula ang bagong tipan. Ang pangalawang uri naman na makikita sa kwento ng Pasko ay ang mga relihiyosong tao. Sinanggunan ni Herodes ang mga relihiyosong tao. Nalaman ng mga taong ito ang kanilang mga kasulatan. Nalaman nila ang lahat tungkol kay Jesus, ngunit ayaw nila kay Jesus. Dahil ayaw nilang mabago ang kanilang buhay at uri ng pamumuhay. Alam nila ang lahat tungkol kay Jesus, ngunit hindi nila hinahanap si Jesus. Bamtapos sa kanila ang pagdating ni Jesus. At ang pangatlong uri po ng mga tao ay ang mga taong namumuhay kay Jesus. Kagaya po ni Herodes. Kaibigan, nalalaman mo bang mayroon pa ring mga ganitong uri ng tao sa mundo ngayon? Hanggang ngayon, may mga tao sa buong mundo na namumuhay kay Hesukristo, at sa sinumang may kaugnayan at nabibilang sa Kanya. Kung ikaw ay nabibilang kay Hesukristo, mamumuhay ka ng mga taong ito. Mayroon pa ring mga Herodes sa panahon po natin ngayon. 3 uri po ng mga tao. Ngunit ang tanong, alin ka sa mga ito? Ito ay isa sa mga personal at devosyonal na aplikasyon ng kwento ng Pasko sa buhay mo at sa buhay ko. Sinasabi pong si Jesus ay solusyon sa mga suliranin ng mga tao na kusang loob na tumanggap sa Kanya bilang hari ng kanilang buhay. Sikat po ng Mateo tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad na ipanalangin ito, dumating nawa ang iyong kaharian at mangyari nawa ang iyong kalooban. Kung tunay na hinahangad ng isang tao ang panalangin ito, nangangahulugan ito na isinusuko niya ang kanyang buhay sa Diyos. Kagaya po ng inilarawan sa kwento po ng Pasko, nangako ng katapatan ang mga pastol at mga mago sa batang hari. Kumusta ka naman kaibigan? Naghahanap ka ba ng hari para sa iyong buhay? Handa ka bang kusang loob na isuko ang iyong sarili kay Jesus bilang iyong hari, at maging bahagi ng di pangkaraniwang kaharian ng Diyos? Naniniwala ka ba sa mga kababalaghan o mga pangyayaring di pangkaraniwan? Lagi nating ginawa ang Diyos ng bagay na di pangkaraniwan sa iyong buhay at sa pamamagitan mo, ang kanyang di pangkaraniwang kwento ay maibabahagi rin sa iba. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.